Sino nga ba si incumbent Muntinlupa Mayor Rufy Biazon? Ang kanya pong buong pangalan, Rosano Rufino Bunoan Biazon. RRBB, ayan, anak ng militar at ginusto sanang magmedisina. Una pong naging youth representative ng Videogram Regulatory Board noong 1991. Naging chief of staff ng kanyang amang si dating Senador Pong Biazon. Nanilbihan bilang Muntinlupa representative ng 5 termino. Tumakbo bilang mayor noong 2022 at ngayon ulit po ay sa parehong posisyon. Kasama na po natin dito sa ating special edition ng Sagot Kita aplikante serye, Mayor Rufy Biazon. Hi, Mayor! Ayan na. Sabi ko naninibago. Pag nasanay ka ng Kong, ayan, Mayor. Salamat, Cheryl, sa pag-imbita sa akin dito at syempre sa mga nanonood ngayon. Salamat sa panonood ninyo. Ayan. Mayor, okay. Marami po ang nagsabi na kaya sila tumatakbo para sa continuity ng projects. And ganun din po ba sa inyo? Ano gusto kong malaman? Kasi 5-termer ka ng Congress. First term mo, matatapos ka sa first term mo bilang mayor. Anong kaibahan? Experience-wise, ano ang masasabi mo na bang mas gusto mo pa rin ang Congress or parang iba din ang fulfillment ng pagiging mayor? Well, ako nag-enjoy talaga as congressman. Yung policy making, masaya ako doon. Plus of course, iba ang working schedule ng Kongreso. Pero dito sa local chief executive, mas fulfilling. Araw-araw may accomplishment. Tapos yung nasa isip mo na gusto mong mangyari sa iyong lungsod ay nasa kamay mo para gawin. So sa akin parang nandun yung talagang masasabi ko na ang accomplishment ay nagagawa, no? Sa legislation kasi sometimes it takes years, no? Gaya ng experience ko. Hindi pa nga mapapasa di ba? Exactly, no? May mga ilang batas doon na sa 5 termino ko sinusulong ko pero hindi naman umaabot sa pagpasa. Tapos nung kailan wala ako doon at saka nagiging batas, no? So parang doon yung sayang, parang ganun. Pero nag-enjoy din ako sa policy making. At ngayon po doon sa pagiging 5 terms mo, okay, you authored 118 laws and 1,169 bills. Yung mga na-author nyo po, ngayon po ba nakikita nyo na napapakinabangan naman po sa local? Yes, actually isa doon yung Disaster Risk Reduction Management Law, no, DRRM law natin. At bilang local chief executive, dito ko nararamdaman in effect ngayon yung batas. Although dito ko rin nakikita ngayon na may mga kailangan yatang i-adjust doon sa batas na ako rin mismo isa sa mga principal authors, no. Kumbaga yung practical application ngayon ko nakikita. And alam mo, aaminin ko na, no, ngayon ko na-realize na may mga batas na pinapasa ang Kongreso na pagdating sa application sa ground, parang hindi ganun ka-practical. No? So, yung experience ko sa both legislation and executive, nakikita ko kung saan tayo pwede pang magkaroon ng mga improvement. At may mga pagkakataon po ba na may mga kaibigan pa rin tayo sa Kongreso, yun nga pong realization na ganon, na iba pag na-experience mo na, hindi pala practical to. Yes, do you call their attention? Do you talk to them na ito yung naaminadong, ito yung pagkakamali natin, we should consult more doon sa mga talagang dapat na makikinabang ng batas? Well, itong isang advantage ng nagkakasundo yung local chief executive at yung congressman sa distrito na yon. In my case, yung congressman namin si Congressman Fresnedi na dating mayor. Madali ang ugnayan namin. So, kung may mga naobserbahan ako po na suggestion, nasasabi ko rin sa kanya. At in the same manner, siya naman by his own experience na gagawa rin naman yung mga adjustment na yon. Siya po ba ang inyong pinalitan? Yes, nag-end of term siya. So ako naman ang pumalit para dun sa continuity na sinasabi. Ano po yung mga... Although ito ay continuity ng hindi related, hindi kami magkamag-anak. Hindi magkamag-anak. Yung mga projects po, ano po yung mga kinontinue nyo at ano rin po yung sinimulan nyo during your first term? Well, may mga nag-end of term siya na may mga infrastructure projects na by phasing.
So, kinontinue ko yon dahil syempre sayang sinimulan naman ng gobyerno, pera rin ng taong bayan yon. So, kailangan itinutuloy natin. Yung aming scholarship program, yung actually study assistance siya kasi all grade levels meron and hindi ito based on high grades. Basically, ito tulong diretso sa tao, sa mga estudyante. Kinontinue namin yun, although it is a program na sinimulan niya, kinontinue rin namin in my time. Tapos, ang initiative ko naman ngayon na ginawa, like yung strengthening ang peace and order namin, nag-initiate ako na magkaroon ng command center na sarili, yung PNP namin. It used to be na yung aming DRRM office ang merong command center lang, yung disaster response. Sa akin naman, ginawa ko ito doon sa aming kapulisan dahil gusto namin mas mapalakas lalo ang anti-crime operations. And then yung sustainability initiative para po makapag shift doon sa pamumuhay ng lungsod into one that is livable and sustainable. So may new projects tayong pinapasok and yung initiative namin to be a smart city. Smart city. Yes, yun. This is okay. But when you say smart city, ano pong mga adjustment? Una ko pong narinig yan kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Yes. Well, iba po ang sitwasyon din ng Baguio sa Muntinlupa. So paano pong adjustment, improvement na para mas magiging madali at mapapakinabangan po ng inyong constituents? Yeah. Well, basically, ang smart city is all about the use of technology in governance. Pero hindi lang ito tungkol sa computerization. Yeah. It also involves systems that you put into place para maging mas more efficient, more responsive, and easier ang interface ng tao with government. Doing things right, to simplify the technology na ginagamit natin. And ito yung data-driven ang gawa ng policies at saka decisions. So, ang electronic or computerized tools na gagamitin mo dito are databases, yung GIS, Geographic Information System, na kung saan ang ginagamit mo na nakokolekta mong data, ang iniloload mo doon sa system na yon for you to be able to analyze kung anong effect ng programs na pinapatupad mo, ano yung impact nito sa community, sa environment. So magkakaroon ka ng balance in all of those programs that you implement with the use of technology. So it's a long-term actually it's a long-term program. Nakikipag-tie up nga kami with the Development Academy of the Philippines para mabuo yung roadmap. Kasi ang objective natin dito, kung maset natin yung roadmap, even if wala na ako dyan, or I am not there, yung succeeding leaderships, mapapakinabangan pa rin. Mapapagpatuloy din nila. Mapapagpatuloy. And nasaan na po tayong phase nun? Simula pa lang. Early stages pa lang, mga basic. Itong year na to na nagsisimula na kami with the establishment of a citizens ID. It's something like the national ID, which isa rin ako sa mga principal author. Yes. Pero this is localized para yung ID na yan na magagamit namin for transactions in the city. And malalaman namin kung ano ang services na nakukuha ng aming constituents. Yes. And through the data that we gather, loading it up into a map, you can also see kung saan napupunta ang resources. So it makes it easier for us to plan kung saan namin dadalhin ang resources namin. Baka may nababakante pang lugar na kumbaga ang beneficiaries mostly nas dito sa isang masyadong area. concentrated, nakakaligtaan na to na may pangangailangan din pala. Yes. So sa data na nakukuha mo, you load it into a GIS map, makikita mo kung may visual ka na tool, makikita mo kung saan ka kulang pa ng services na naihahatid based on actual benefit na natatanggap ng constituents. So, yun yung mga advantages of having those kinds of tools. Pagdating po sa inyong second term, sakaling may kalaban ho ba kayo? Kasi Pinalad ako na wala. Ayun. May mga kilala po ako, kagaya po sa Alfonso. Ayan, sa Alfonso Cavite, si Mayor Randy Salamat,
wala daw ni nuisance candidate, wala siya talaga. Sabi ko, edi maganda, hindi ka kailangan gumastos ng, sa pangangampanya, magpaparamdam ka lang na magpapatuloy ka sa magandang ginagawa mo. Yes, diba? ganun ang advantage as a candidate. As a candidate, hindi ka masyadong mamroblema sa ganun na aspeto. Pero ang isang advantage sa ganun, no, since sabihin na natin na parang panahon ng politika starts January, no, of the election year. Pagka may kalaban ka, kalahati ng iniisip mo yung politika mo. Diba? Tapos kung incumbent ka, kalahati yung trabaho. Nagtatrabaho ka. Ang advantage nito na wala akong kalaban, this whole time, walang focus parang ako walang sa trabaho. nangyayari. Kumbaga, hindi nyo ramdam or hindi mo ramdam na may parating na hindi occupied ang midterm mind ko elections. ng ibang bagay. So I look at it as parang na nakagbuenas ang tao na full-time akong nagpe-perform ng duty ko as mayor. Dahil hindi ako hati sa politika. Bakit po kaya kayo walang kalaban, Mayor Rufy? Hindi ko na masabi kung baka self-serving masyado. But I think siguro it speaks for itself kung bakit ganun. At pagdating po sa second term, ano rin po ang inyong mga plano pa sa Muntinlupa? Well, yung mga hindi namin na-touch or hindi namin natapos nung sa first part natin, we're focusing on health and education. Lalong-lalo na yung nakita na natin yung parang assessment ng state of education in the country. Napaka malaman yung produkto ng Education Commission Part 2 na ginawa recently. It gives us a guide kung ano ba yung pagkukulang na meron tayo sa sistema ng edukasyon. And at the same time, yung sa aming kalusugan. May mga problema kaming hinaharap doon sa health service natin. And then ngayon din nagkikick in yung universal healthcare law. Kaya yung focus na yan on those two basic needs ng aming mga kababayan ang parang magiging attention natin for this second term. Of course, yung iba na nasimulan na, may momentum naman na yun, tuloy-tuloy lang din yun. Gaya po nung isa sa inyong mga proyekto, yung free maintenance meds for seniors. Yeah. So, kumusta po ang implementasyon? Well, ang medyo may challenge kami doon kasi ang isa sa mga start is, isa sa mga initial steps niyan is to register our senior citizens sa kanilang respective healthcare centers, yung barangay health centers. Kasi doon ang conduit nung pag-claim nila ng kanilang benefit. And it's also part of universal healthcare law. Dapat mapasok sila sa database. So yun lang una yung setting up of the system, computerized program yan. Then the hardware that we need in each of our health centers. And then yung training ng mga tao to use those may ano rin yun, may learning curve kasi lalo na syempre ang mga workers natin sa health centers are not all that IT savvy. So may training pa rin kami noon. So yung rollout niya medyo doon ang challenge, no. But umaandar naman siya ngayon. Hybrid. May manual system and konting napapasok na namin sa electronic system. You think the second term po mafufuli yes. Pasok na lahat ng data na kailangan? Yes, na namin to. Mata-target naman namin na at least by the end of this year fully in place yung system and naka-rely na kami on that system. Hindi na siya hybrid na may manual at may electronic. Kanina po nabanggit nyo yung sustainability. Nag-install po kayo ng free bicycle parking? Yes. Sa Muntinlupa po. Kasi part of sustainability is mobility. Dapat kasi nagsishift na tayo ng concept ng transportation to mobility. Kasi pag transportation, it's actually parang tinatawag na car-centric. Nakarely tayo sa kotse. Na pag nag-design tayo ng streets natin o yung means to go from one place to another, ang nasa isip kung nakakotse ka. Nowadays, kailangan mobility na iniisip mo kasi may iba-ibang mga methods to go from one place to another. And one of those is bicycling. It's healthier, it's cleaner for the environment, and it's more practical for everyone. So, kailangan lang natin mag-provide tayo ng facilities
to enable that. So isa dun sa mga facility na kailangan are of course bike lanes and bicycle parking. So ngayon may yung recently nag-install kami in certain points. That's part of the entire system ng bicycle mobility through bicycles. Siyempre yung natin, we have to make adjustments in our streets, no, para kanila ang safe na padadaanan. How challenging is it po na kailan lang before pandemic wala namang parang hindi binibigyang halaga ang bicycle lanes. Now talagang at least namulat tayo, and then ito nga na-embrace na ang yung pagiging yung sustainability. Paano inaayos yung mga kalsada? Paano binibigyan talaga ng espasyo? Yun ang mahirap kasi nga ang design sa atin ng mga kalsada natin car-centric, no? So nung nag-allocate tayo ng space, puro kotse lang ang nasa isip. So ngayon pilit tayo na maglagay ng bicycle lanes. Now, particularly in Muntinlupa, there is only one major thoroughfare sa amin. Iisa lang yun. And it's just a 4-lane highway na congested na rin. Kaya yun ang challenging sa amin. So, ang isang pinapahanap ko, kung magkaroon ng inner lanes, within the community na mga mag-carve out ng bicycle paths. Kasi pag nandun ka naman sa sa major thoroughfare namin, nakaisa-isa lang you're open to accident. Add to that yung volume pa ng mga motorsiklo na sumasabay din doon sa bicycle lane, no? So it's very challenging. Speaking of you only have one main thoroughfare, one main highway, traffic is bad. May solusyon pa po ba? May nakikita pa ba kayong solusyon? May magagawa po ba? Although, buong Metro Manila, problema po yan. May nakikita po ba kayong pwedeng maibsan ang traffic sa Muntinlupa? Yes, yung mass transport, no. I'm putting a lot of hope dun sa North-South Commuter Railway, no, NSCR. Kasi ang Muntinlupa only has 9 barangays. Tapos pahaba kami. So yung 8 out of our 9 barangays is traversed by the North-South Commuter Railway. So doon pa lang panalo na sana kami doon, no? Pagka ma-realize ng mga tao na because of the railway, pwede nating bawasan yung mga vehicles na dumadaan do sa main the only main highway namin. So I'm putting my hopes on the NSCR. Next to that, meron ding magsisimula na rin na national government project, no, yung Laguna Lake Road Network. Naman yon, highway naman yon na nasa Laguna Lake. So for those na merong mga using vehicles na cars ganyan, may alternative na silang pwedeng daanan aside from yung kaisa-isa naming national road ngayon, no? So meron pa ring hope. Now, ang nasa isip ko nga doon, kung mabawasan na ang vehicles doon sa national road namin, baka maaring doon naman maglagay na nung alternative mobility like bicycle lanes, or even laparan mo yung sidewalk, no? Kasi sa amin din Muntinlupa is of a size na possible yung just walking around, no? For our countrymen na nasanay nakasubok sa ibang bansa na pumunta, 'di ba? Walking is sometimes the main means of mobility. Sa atin lang kasi siguro hindi comfortable maglakad sa mga sidewalks natin dahil hindi sapat yung space. Ang daming mga nakaharang, may pumaparada on top of the sidewalk. So we have to do sidewalk clearing dito. Kasi sa akin nakikita ko doable, like yung for those familiar with Muntinlupa, yung from Alabang to the City Hall, that's a walkable distance. Basta kung komportable lang yung paglalakaran, it's walkable distance. So ngayon po ba'y komportable ng ako na magsasabing mahirap maglakad doon. Dahil nga kuminsan dami mga nakaharang sa sidewalk mismo. So ano po ang ating Well, kami nagki-clearing kami. Of course, doon naman ang challenge din dahil may nagre-resist. Clearing, tapos pag nawala na yung nagki-clear, bumabalik. Kaya yan kuminsan cat and mouse game kami. But just have to be consistent, you know.
Well, Mayor, siguro po, you're trying your luck. Wala nga kalaban. So for sure, ikaw na po ang susunod na makaka-second term po kayo sa Muntinlupa. But ano po ang maipapangako nyo sa mga taga Muntinlupa na mararamdaman nila pagpasok nyo po sa inyong ikalawang termino? Well, as I said kanina, focus ko yung sa health service. No? Dahil yan ay isang area na alam ko may malaki pa kaming room for improvement. Mhm. And naririnig ko, nararamdaman ko kung yung hinaing ng tao. So doon kami magfo-focus itong second term na to. Kasi impact nito sa buhay natin ng buhay ng mga kababayan namin very significant. Kaya ang pagtutok natin doon itong second term naman bibigyan natin ng sapat na pansin. Uy, eto po, Mayor. Ayan, si Roland Camelio. Happy birthday! Ayan, pa-shout out po. Ayan, sabi niya. Birthday niyo po pala bukas. Tomorrow. Advance happy birthday. Thank you. Mayor Rufy. Ayan po. Thank you for coming sa studio. And, well, more than yung good luck sa darating na eleksyon, more of all the best po sa mga taga Muntinlupa, sa constituents niyo po. Thank you for coming. And again, advance happy birthday. Ayan. Ayan po, si incumbent Mayor Rufy Biazon.